Hello, Glenn Huego po, your reporter dad. Kumusta na ho kayo? Namiss ko kayo. May bago na naman tayong viral na naman. Yung marami nagtatanong sa akin kung ano ba talaga yung totoong nangyari. Doon po sa press conference ng NAPOLCOM kanina kung saan humarap o pinaharap. Ito pong isang police corporal. Siya po ay taga Rizal Provincial Police Office. Pero nangyari po yung viral video, yun nga pong pagposas at pagkaladkad, no? Sinasabing persahang pag-aresto. Doon po sa isang senior citizen, nangyari po yon sa area ng Taguig, no? So yung senior ho ay 76 years old, no? Grabe, tanda na. Tanda na, talagang lolong-lolo na. Okay. Nagsimula pa lang, mainit na po yung mga nangyari kanina, no? Kasi dumating yung mama, yung pulis, si Police Corporal Suwan. Dumating siya ng mag-aalas 3 na ho ng hapon. Pero yung scheduled press con was 1 p.m. So late. Ito pa lang, mainit na ulo ni NAPOLCOM chairperson o vice chairperson Rafael Calinisan. Mainit na ulo niya. So yon, okay. Start ng press con, dumipensa yung police. Dinipensa niya yung kanyang sarili, binigyan siya ng chance to speak. Kagad niyang dininay, no? Kasi nga, yung insidente na para bagang bakit daw parang nahusgahan agad siya. No? Pero the truth is, sabi niya, ang totoo nangyari nun, tinangka daw talaga siyang banggain. At meron siyang ebidensya, meron daw siyang video. Meron siyang video na magpapatunay ho nun. At in short, nagsagawa na rin daw siya ng sarili niyang investigasyon. And he found out na ito daw pong 76 years old na nakaalitan niya. Ang sabi niya ho, ano yan? Ang dami na palang niyang kaso rin eh. Ang dami ng reklamo. No? Ang dami nang kinaharap nun. So in short, ang term pa niya ron ay yung moral character, good moral character, bagsak na raw kagad. So yun. Hindi kagad nagustuhan ni Commissioner Calinisan yun. Kaya nga sabi ni Calinisan baka hindi ka ba magsusorry man lang? Parang ganun ang dating. Okay. Eto na. Uminit lalo yung diskusyunan noon pong binasa ni Calinisan yung impormasyon na natanggap niya. Which is, di umano, pinagbayad pa raw o nagbayad daw yung matanda ng 30,000 pesos para ipagawa yung kanyang auto. No? na isa pong Ford Fiesta, link ba yun? Parang ganun, something like that, na sedan, no? Ng 30,000. Yun, nag-rebuttal kagad. Hindi nagustuhan ng pulis yun. Sabi niya, no, mali. Mamaya, i-upload ko yung mga videos. Lahat ng aking videos doon sa site, no? Sa pinangyarihan. Mali daw yun, sabi niya. So, doon na. Doon ako nagkagulo yun. Tapos, hanggang sa bumanat na itong pulis na huwag nyo kaming gawing instrumento. No? Yun nga, para dahil nga sa pamamahiya daw sa media, sobrang pamamahiya na daw sa mga pulis. Kasi, maalala ho ninyo, si NAPOLCOM Vice Chair Calinisan was also under attack nitong mga nakaraan sa social media. No? Binanata siya ng binanata kasi nga matapos pumalag din sa kanya si dating PNP Chief Nicolas Torre III, no? Dahil nga sa sinasabing pamamahiya at kawalan ng due process. So, sabi ng pulis, parang kinakasangkapan siya. Kinakasangkapan sila, no? Para magpapogi sa media. Doon na, sagutan na yan. Tapos kung mapapansin nyo ron, yung katabing pulis ron, si Provincial Director Colonel Eliazar Barber, agad siyang parang ganoon kagad yung upuan, hita niya, parang ganoon, di ba? Tapos tinanggalan siya ng mic. Na-disappoint si Colonel Eliazar Barber kasi nga parang pamabastos, no? Yun nangyari po na sinagot ni Police Corporal itong si Calinisan. Tapos nagpainit palalo doon yun. Nung nilatag ni Corporal, yun nga pong mga sinasabing mga previous na reklamo o cases ho nung matandang nakaalitan niya. Kaya sinagot din siya ni Calinisan. Gusto mo, tapatan din kita. Ito rin yung mga reklamo sa'yo before. Ito na. Pak. Yun, nalaman natin na ito palang si Police Corporal na-demote na. No? From sergeant, naging corporal. Kasi nga, ang dami niya mga kaso na kinaharap ho before. Yan. So, nagtataka si Calinisan kung bakit nandiyan pa rin sa pwesto yan. No? Naawol na rin ho pala. So, yun yung mga bagay na titignan po nila. So, yun. After nga po ng incident na yun, in-escort na pinalabas na. Galit na si Calinisan. Pinalabas na ho dun sa lugar na yun. Actually,
tatanungin niyo ako, ano ba yung mga napansin ko ron? Medyo iba yung demeanor ni Sir Corporal. Iba yung medyo demeanor niya, iba yung galawan niya, iba yung mga tinginan niya, no? Do syempre, understandably, medyo anxious ka rin, no? Alam kong syempre nakaka-anxious nga naman na ihaharap ka sa media. Na-anxious din yung yung mama siguro na ganun, kaya parang iba yung basta pansin ko, ganun siya, yung ang likot ng mata, ang likot ng demeanor niya, kakaiba yung galawan niya. Actually, I asked also si Provincial Director Barber kung okay ba siya. Maganda ba yung estado niya, yung kalusugan, condition, 'di ba, health condition niya. And sabi, hindi pa raw nila nasusuri, no, ng ganun kasi nga mukhang matagal na siya sa Rizal pero saka pa lang dumating si Colonel Barber, no. So but anyway, ngayon under custody muna, ikukustudiya tong pulis na ito, pero nako, gusto siyang ma-dismiss ni Kalinisan, no? Dahil nga rin sa kanyang inasal. Even the Philippine National Police ay sinabi ho na, no, maling-mali ho yun yung ginawa nila nung police corporal na pinagsasagot mo yung nakatataas sa'yo. Di ba? Kasi ganyan talaga yung practice sa kanila, no? So, kayo ho ba? Ano ho ba ang tingin nyo ho rito, mga katandem? Sa tingin nyo ba, may tama rin ho ba yun, yung ginawa ng police? O totally maling-mali, no? Maling-mali. So, yan, sige. Ngayon, i-upload ko sa inyo yung mga video na nakakulit ko ho rito. Yan. So, yung iba ho nasa aking Facebook, i-follow nyo ako sa aking Facebook. Marami ho akong mga post na reels ho doon. Glenn Huergo, Reporter Dad. Makikita nyo ho doon yung mga reels ko doon. And so, alright. Please, like and subscribe. May na-miss pa ba ako? Teka lang, ha? May na-miss pa ba akong ikukwento sa inyo sa mga nakita ko? Yun. After that incident, nung inilabas, pinagstay muna siya sa isang room. Pinagstay muna siya sa isang room para kumalma. Kailangan niyang kumalma. Yan. Pero right after that, hindi ko na po alam, pero dinisarmahan ho siya. No? Buti na lang ho, pumasok ho na walang karga na anything. Nakakatakot din yung kanina, personally. Medyo iba rin ho yung insidente. First time kong nakakita na isang police corporal, pinagsasagot-sagot po si Kalinisan. Alam ko na marami ng police talaga na before may syempre, hindi nila nagugustuhan yung naiharap sa press con. I know it. May mga nakausap na po akong official even before regarding that. Pero yun nga, first time ako nakakita na isang corporal sinagot yung commissioner ng NAPOLCOM. Ayan. So yan. Like and subscribe, mga katandem. I-play ko yung mga video. Kayo nang bahala. Bye-bye. Good night. Narito po ako para lilawin po yung nangyaring insidente. Prior po kasi doon sa nangyari na yon, nakikita lang po doon yung video na inaaresto ko. Are you telling me you're not gonna apologize, Mr. Suwan? I have to apologize, sir. I understand po. Pero please, sana po ay bigyan niyo ako ng pagkakataong makapagpaliwanag, sir. With all due respect po, sir. Please. Kasi yung video po na kumakalat, parang ako ang sobrang maling-mali doon. Pwede mo po ba, sir, na mabigyan ako ng due process, ma-explain ko man lang yung side ko, sir? Hindi, paliwanag ka. Opo, sir. Maghusga ang taong bayan sa ginawa. Opo. Salamat po, sir. With all due respect po sa inyo, Sir Kalinisan. Ang nangyari po nung prior po yung incident na yon, tinangka po niya akong sagasaan. Deliberately po, meron po akong video dito na nakuha ko po sa barangay, nasa sagasaan niya ako. So, prior to that, gusto ko siyang, pinapakiusapan ko na yung lisensya niya, lisensya niya ay isubmit niya doon sa mga barangay officials doon, mga barangay tanod na andon, para habang hinihintay namin yung yung mga traffic enforcers, makuha yung mga details. Kasi wala naman po ako balak na magtagal kasi po may lakad po ako that time, naka-uniform ako, pupunta ako ng Krame. So, ang pakiusap ko lang kay tatay, sana ay isubmit yung sarili, makuha yung identity niya, tapos mai-report po sana yon. Ang problema po, tinangka po niya akong sagasaan. May video po ako doon. And for information lang po ng lahat, base po sa investigation ko, meron po siyang 8 incident. The same po. Ito po yung mga police report. Kung pwede niyo pong 8 po ito na same. Frustrated homicide, attempted homicide. 8 po itong insidente. Ipapakita ko po sa media. Kung pwede niyo pong kunan ito lahat. Upo ka dyan. Upo ka dito. Ito po. Upo ka dito, Miss Corporal. So, ito pong pangyayari na to,
nagpapatunay lamang po na trabaho niya na itong mambangga ng ibang tao tuwing siya ay nagkakaroon ng itong traffic incident na mga ganito. Yung mga kaso po na ito, nandito po yung babangitin ko lang po lahat. Sir, pasensya na po sir. Itong kaso niya nung 2022-12-26, frustrated murder, frustrated homicide. Itong isang kaso, consummated reckless imprudence resulting to multiple physical injury. Pakiado lang po kung ito po, sana po ay mabigyan po ito ninyo ng maano po sana ninyo to, ma-cover po sana ninyo to. Ito po, frustrated homicide. Anong kinalaman yan dun sa insidente ng traffic accident? Ito po, attempted homicide. Corporal Suwan, Apo. anong kinalaman niyang mga pinagsasabi mo dun sa traffic accident? Sir, gusto ko lang pong patunayan na itong moral character ng tao ay hindi ganun kaganda, sir. Do you want to go that route, Corporal Suwan? Do you want to go that route? Nabanggit ko lang po to sa itong 8 incident. Let me ask you a question, Corporal Simeon Dimaala Suwan, badge number 197963. Are you the same Corporal Suwan who was demoted in December 2019? Na-demote ka ba, Corporal Suwan, dati? Yes, sir. Yes, sir. Oh, nakasuhan ka ba dati ng grave coercion, unlawful arrest, and slight physical injuries noong January 28, 2015? Yes, sir. Ikaw rin ba ang same Corporal Suwan na nagkaroon ng erasure of entry in the official blotter of PCP-11 noong January 28, 2015? Yes, sir. Nasuspend ka ba dati noong 2017? 27, sir, na-suspend ako. Na-awol ka ba noong 2013, Corporal Suwan? Yes, sir. Nasuspend ka ba uli noong March 28, 2024? Hindi ko na mo maalala, sir. Yung bang evaluation mo ng noong first semester to 2024, ang rating mo ba 70 lang when you were assigned in NCRPO? If you wanna go that route, Corporal Suwan. Yes, sir. Kung i-discuss ko po sa inyo isa-isa yan, may mga depensa po ako dyan, sir. Yes, but that's not the point, Corporal Suwan. Yes, sir. The point is, it's just a traffic accident. It's just a traffic accident. My God, matanda yung pinag-uusapan natin dito. Reasonable force. You're a policeman. And you're even answering this way in front of the whole Filipino people. Di ka ba nahiya? Di ka ba nahiya? I'm directing our legal service, Director Mai, to file criminal case against Corporal Suwan for violation of RA 7438 for failure to inform arrested persons of their rights. Dapat binasa mo yung Miranda rights niya. I'm directing the IMIS of the National Police Commission, Director Texon, initiate a motu proprio investigation against this guy for oppression, grave misconduct, and conduct unbecoming of a police officer. We will have none of this in the Philippine National Police. Corporal ka, na-demote ka pa, sarento ka, nalakas ng loob mo magsabi ng mga derogatory information ng tao. Eh, hindi naman ikaw malinis. Di ba? You've had your time. You've had your time. Yes, sasagutin ko nila, sir. Ito ang point ko. Ba't mo kailangan kalawitin ng matanda? Forget those information Sir. of the other one. With all due respect, sir, that time marami na pong tao. Marami na pong nagagalit sa amin. Mahaba na po yung traffic. Meron siyang ibang nasagasaang tao. So, mag-isa lang po ako dun, sir. Kung sir, kung magkaroon po ng komosyon doon, bugbugin si tatay o ako ang bugbugin, kargo ko po yun dahil ina-arresto ko na po siya doon time na yun. Under the circumstance, sir, kailangan kong gawin niya, alisin siya doon para doon sa security namin, sir, namin dalawa. Security niya, security ko. We have a problem if our policemen are like this. We have a big problem. We really have a big problem. You should not have done that. He's a 76-year-old guy. Reasonable force yan. Hindi naman, wala namang gagawin na yung matanda doon sa bangketa. Sir, bago po yun, sir, sa loob ng sasakyan, meron siyang inuhugot doon. Hindi ko alam kung patalim o Okay tayo tubo. okay na yan, okay na yan. Sir. Okay na yan. So, any other questions? I think
His demeanor right now speaks 10,000 times of his character. Actually, kung mamarapatin ninyo, nagkaroon pa ng settlement. Sinubukan niyang dalhin ito sa investigators. Tinanggihan siya ng mga investigators. Dinala niya sa barangay kung saan nagkaroon sila ng amicable settlement. Nagbayad pa yung yung matanda. Nagbayad pa ng 30,000 pesos. Doon sa damage sa kanyang 2005 Ford Link sedan. I'm surprised na 30,000 pesos pala ang halaga nung Ford Link sedan. Wala pong katotohanan yun, sir. Wag po tayo magpapogi sa media, sir. Yan po masasabi ko rito. Okay. Sana naman po, sir, ganito. Magbigyan niyo ako ng chance. Mali-mali po yung sinasabi niyo, sir. Hanggang ngayon wala pong binabayad sa akin kahit 5. Wala pala eh. So be it. Wag niyo po sana akong gawing instrumento dito para magpapogi kayo sa media. Hindi kami papapogi dito. Magpapapogi kayo, sir. Alam mo, Corporal Suwan, kung ganyan ang mga klase ng police dito, I will be happy. The National Police Commission will be happy to dismiss these types of errant cops until our policemen understand that we cannot do this to our Filipino people. We will show you what discipline is. Any other questions? Hindi dapat tayo pumayag na gagantuin tayo ng mga kapulisan. Matanda, babastusin. Napolcom Commissioner, babastusin. Nasaan na ba ang respeto natin dito? Corporal Suwan. Kaya wala nangyayari sa Pilipinas. Kaya nawawala ng tiwala ang taong bayan sa pulis. Gaya mo. Gawa mo. Hindi ka dapat maging pulis. Wala pong katotohanan yun, sir. Yung mga sinabi nyo, nagbinayaran ako ng 30 mil. Hanggang ngayon po, sir, walang binabayad sa akin. And then so be it. Then so be it. Sir, maging fair lang po sana. Okay na to. Bring Suwan up. Maging fair lang po tayo, sir. Bring Suwan up. Ginagawa nyo kami dahilan dito para magpapogi kayo sa media. We will cleanse scalawags. The police force from scalawags like this. You don't deserve to wear that freaking uniform. Any other questions? Thank you, sir. May we call Mr. Glenn Hueco from DZBB. Ano po ngayon? Sorry. Ano po ngayon yung status ni Corporal? Sir, lalo ngayon, nagkaroon kayo ng matinding sagot na naging mainit yung sitwasyon. Ano yung status niya ngayon? The regional director placed him under restrictive custody, rightfully so. He's now being investigated by the provincial office. Is that correct, Colonel Barber? And the NAPOLCOM is currently investigating through our EMIS and has been doing validation work on the ground. And the legal service will be filing criminal charges. All right.